Ganda ang imahe ng mga Pilipino. Sa bansang Cambodia, marami po tayong mga kababayan doon na nagpapakabayani. Magandang gabi at isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po si Maari Kaimo. At ako naman po si Karen Davila. Samahan niyo po kami sa aming Christmas Special. Sa isang kakaibang paglalakbay sa kaharian ng Cambodia. Sabi ko sa puso ko noon, kung hindi naman nagawa ng mga tao noon sa amin, yung mga bagay na yan parang i-comfort naman kami o para bigyan naman kami ng ganong buhay. Pero sa amin ngayon, hindi na namin magawa yun. Gawin na namin sa ibang tao. They don't last. They usually come here as they know it's a last stage. ខ្ញុំនឹងឡើងដំកើងនាមត្រង់ខូចជាងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំនឹងលើកដំកើងនាមត្រង់ខូចជាងអ្វីទាំងអស់ This program nakita namin sa television yung mga nangyari dito sa Cambodia. At yun ang time na we started na we pray for Cambodia that someday even what happening here in Cambodia, but we know that the Lord will give us a way, will open the way for us to come here. Walang gaanong mga pupunta ditong tao. Kahit na siguro misyonaryo, ay maraming pag-iisip ang gagawin bago pumunta dito. Kaya ang nangyari, nung nakita ko to, ito na nga ang lugar dahil kung walang gaanong pupunta, ito na ako, Lord. Ako ang pupunta dito. Pangarap ko noon pa man na makarating ng Cambodia. Bata pa ako, marami na akong nabasang mga kwentong nakakatakot tungkol sa gera rito. Mga kwento tungkol sa killing fields. Ang Cambodia ngayon ang siyang bunga ng mahigit sa 3 dekada ng gulo. Yung Cambodia sa unang tingin pa lang parang isang probinsya lang siya sa Pilipinas. Aalamin natin kung bakit ba nililisan at iniiwan ng ilang Pilipino ang Pilipinas para pumunta at magtrabaho sa lugar na ganito. 1960s nagsimula ang bangungot ng mga Khmer nang madamay sila sa gera ng kanilang kapitbahay, ang North Vietnam at ang superpower na Amerika. Sinundan ng papalit-palit na liderato at kudeta, palaging panandalian lang ang kapayapaan. Dati, sari-sari mga baril makikita mo rito, AK-47, M16, mga pistol. Pero ngayon, bawal na magdala ng baril lang kahit sino, pero yung mga pulis. Pero ang sabi nila, ang mga Cambodian may baril pa rin sa bahay, o may baril, nakasukpit sa loob ng t-shirt. May kasabihan ditong mura ang buhay sa Cambodia.
kaya't year-round ang gun ban dito. Motorsiklo at bisikleta ang pangunahing transportasyon. Sa lungsod ng Phnom Penh, nagkalat ang muka ng kahirapan, kung kaya't mahirap intindihin kung bakit may mga Pilipinong pinili manirahan at manilbihan rito. Hindi mo maunawaan ng Cambodian kung ang titignan mo lamang talaga yung sarili nila dahil talagang kulang sila sa maraming kaalaman. Pero kung makikita mo kung ano ang naisin ng Diyos, kung ano yung mga pinagdaanan nila, kung anong kahirapan meron, ay matatakpan lahat yon. Hindi yun ang magiging focus mo na makita sa kanila. Kundi ang isang bagay lang makikita mo sa kanila, wala silang Diyos na kilala. Sina Pastor Jojo at Nena Miraflor ay mga Kristiyanong misyonaryo na 3 taon nang naninirahan sa Cambodia. Ayon sa mag-asawa, tinawag sila ng Panginoon na manilbihan sa bayang ito. Ang faith, hindi lang religion. Merong faith na talagang meron kang gagawin na talagang mahirap ipaliwanag. Mahirap at delikado ang trabaho ng mag-asawa. Sa bansang ang pangunahing relihiyon ay Budismo, pinalalaganap nila ang pagmamahal ni Kristo. Walang hiya-hiya para kay Pastor Jojo, kung saan-saan at kung kani-kanino nilalapitan niya upang ipaliwanag ang ginawa ni Kristo. Nagtayo ng Bible School si Pastor Jojo at mahigit sa 30 ang kanyang estudyante. Kamakailan lang ang Gospel of John ay tinranslate nila sa Khmer. Isa sa mga na-convert niya ay ang Buddhist monk na si Manaroth. ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមនៅព្រះវិហារទៅចាប់តាំងថ្ងៃនោះមកគឺក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែនឹកថាចង់ទៅព្រះវិហារជានិច្ច Himala na lang umano at kinabukasan may nagbigay sa kanila ng $50 at isang kabang bigas. Dito'y walang mall o McDo. Ang palengking ito ang pinakamalaki ng pamilihan sa Phnom Penh. Ito po ang Satamay o Central Market. Ito na yung kumbaga kalagitnaan ng syudad ng Phnom Penh. Pero pag titignan mo, parang Quiapo eh. Parang Pilipinas talaga eh. May mga stores din yun at higit sa lahat, kailangan mong tumawad. Ganon. Magkano daw ang kailangan itawad? Depende, pero sabi nila minsan 50% eh. How much? How much? How much? Kumakain ka ba niyan? Di pa, pero Good luck sa'yo, Ed. How eat? How do you eat? Take off head? Aray. Or swallow. Pilipinas, ito po ang mga kuliglig sa Cambodia. Maghanda na. Sarap. Malutong. Malutong. Chicharon. Ano na yan? Alam mo, gusto? ipis? Okay na sa akin yung Ipis? Are you serious? Ay, sige, ikaw na. Yan. Mukhang crunchy Hindi kailangan suka. Konti lang kasi Makungat ka. Makunat? Kunti pang prito siguro. Akin, other side. Sige, hati tayo. Hati tayo. Ayan. Mukhang mas masaya sa'yo ah. Nakakatakot po siya. Pwede tikman yung kuliglig. Ngunit sinanay na ng mag-asawa ang kanilang mga tiyan. Ang pinakamalaki nilang problema ay wala gaanong pagpipili ang mga paaralan para sa kanilang anak. Sa ngayon, Nahihirapan ako talaga na magturo sa kanya dahil una, walang motivation ng bata. Dahil ako lang ang kasama niya lagi. homeschool siya. So, yun, doon ako nahihirapan. Nai-miss ko sa Pilipinas na yung mga kaibigan ko na sasama na gano'n po. Kung ang inaatupag ng ibang bata ay laro, ngayon pa lang ay nararanasan na ni John Mark ang buhay misyonaryo. Ngunit di lang sa syudad ng Cambodia may mga Pilipinong misyonaryo. Sa probinsya ng Kampong Thom, piniling manilbihan ng mag-asawang Kanha at ng ilan pang Pilipino. Mahirap sa Kampong Thom. Bukod sa ito ang probinsya na pinanggalingan ng diktador na si Pol Pot. Ito rin ang mga may pinakamaraming landmine sa Cambodia. Sa probinsyang ito kilalang-kilala ang bahay ng mga Pilipinong misyonaryo. Dito'y itinuturo ang Ingles sa pamamaraan ng Biblia. Sa loob ng mga susunod na araw, ito ang aming magiging tahanan ni Ed, kasama ang 6 nating kababayan.
Lumaki sa bahay ampunan ang mag-asawang Kanha, karanasang nakatulong umano sa kanilang pagiging misyonaryo. We know how it feels kung walang laman yung sikmura mo. We know kung paano, anong damdamin mo pag may problema ka na wala kang parents sa tabi mo, wala kang pamilya. At alam namin kung gaano kahirap na gusto mong kumain, wala kang kakainin. Sinanay nila ang kanilang sarili sa kakarampot lang. Sinanay na rin nila na uminom at maligo ng tubig na halos kulay putik na. Kaya't muntika nang mamatay si Jonalyn sa malaria noon. Kung talagang kun ako ng Panginoon, I am ready enough kasi I have, natapakan ko na ang lutang para sa akin. Maybe it's the call that, you know, no matter how hard the work is, if it's really the will of God for you, God will find a way and everything will just be so easy. Lalo pang lumala ang kanilang kalagayan pagkatapos ng bagyo at binaha ang kanilang lugar. Namatay ang kanilang gulayan. Sumama kami sa mission work ni Pastor Ernie sa tinatawag na Bayan ng Mga Byuda. Pinagpapatay ni Pol Pot ang mga asawa ng mga taga rito kung kaya't puros babae ang nasa bayang ito. Ilang buwan nang binibisita ni Pastor Ernie ang lugar na ito upang tulungan ang mga byuda na maghilom ang sugat na dulot ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. First ako dito, medyo na-homesick ako. Nag-iiyak ako. But and another thing is, if being with the people na it's on the language barrier. Walang pinagkakakitaan ng mga byuda, halos walang makain. Ang mga anak nila ay hindi nakakapag-aral. Namigay ng tinapay si Pastor Ernie nung araw na yon. Ngunit imbis na kainin, inuwi pa ng iba para sa kanilang anak. Ang inaatupag naman ni Amera ay ang pagtuturo sa mga bata. Para sundin ng Panginoon, hiniwalayan pa ni Amera maging ang boyfriend niya. Maybe we're not the hero in the sight of Filipinos or in other people, but we know that we've given up everything not to please people but to please God. Sa ngayon, may 15 villages na OPOM ang naabot ng mag-asawang Kanha sa probinsya ng Kampong Tom. At nangangarap sila't inaasahan na susunod ay ang village ni Pol Pot. Mataas man ang tubig sa kalapit na bayan, sinuyod namin ito para hanapin ang kapatid ng yumaong diktador. Sa ilog na ito, dito din sila kumukuha ng tubig pang inom, pang luto ng pagkain, dito rin sila nagdudumi, dito rin sila naliligo at naglalaba. Ang dumi. Oo nga, ang dumi, pero there's an effort made that mapakilala sa ilan na madumi, pero ganyan din kasi tradisyon nila eh. Karamihan sa kanila ay nakatira sa boat house. Dito na sila naliligo at naglalaba at kung ano-ano pa. Grabe, alin, ito yung epekto ng nung baha. Diba? Dito kami, madudulas.